Magandang umaga po and welcome muli sa tahanan ng mga doktor ng bayan, ang Pinoy MD. At ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang pagbabanat ng buto at paghihilot ng mga kasukasuan, pero hindi lang para sa mga matatanda, kundi para din ho sa mga bata. Naku, hilot at chiropractic treatment, mainam nga ba para sa mga karamdaman ng ating mga chikiting? Safe ba ito for them? Atin pong aalamin. Samantala, isang solusyon daw ng pangtanggal ng mga pimples ay yung pag-aahit. Naku, totoo kaya yan? Do's and don'ts pagdating sa face shading, tatalakayan din natin. Hindi cotton buds o pantutuli ang gamit ng iba, kundi ear candling. Ito po, medyo controversial ha, kasi sabi nga ng iba, maganda raw ito sa pagtanggal ng earwax. Kung yung iba naman sinasabi rin delikado raw yan. Ano kaya ang say rito ng mga eksperto? Mamaya, tatanungin natin. Hindi lang basta sasayaw, lulundag-lundag din. Aba, para po sa mga mommies out there na naghahanap ng exciting way to be healthy. And before anything else, mga kapuso, aba, makakasama din po muna natin ang ating resident internist na si Doc Oyi para sagutin ang mga ipinadala ninyong health-related concern. Welcome back dito sa Pinoy MD. And gaya po ng nabanggit namin kanina, kasama po natin ang ating resident internist na si Doc Oyi para bigyang pansin ang mga ipinadala ninyong mga katanungan. Good morning sa iyo, Doc Oyi! Good morning, Connie, at good morning sa ating mga kapuso. Doc, normal ba daw na dumudumi siya 4 hanggang 5 beses kada araw? Tanong po yan ni Angeline Datu. Angeline, alam mo meron tayong tinatawag na transit colon time. Ito yung sapat na oras na dapat doon lang tayo dudumi. No? So ang normal niyan or optimal ay at least 24 to 48 hours once a day, no? Or the most siguro twice a day. Pero yung ganyan kadalas, 4 na beses kang dumudumi, naaapektuhan ang abilidad ng sistema ng iyong katawan, lalo na yung digestive system, na ma-absorb lahat ng sustansya na galing sa ating mga pagkain. Yan ay hindi na normal at maaaring sintomas ng tinatawag nating irritable bowel syndrome. Question number 2, totoo raw ba na hindi na nawawala ang allergy sa pagkain? From Raisa C. Ebalia. Yung allergy ay manifestasyon yan dahil nga yung pinakamalaking bahagi ng ating immune system ay nasa loob ng ating tiyan. Pag tayo ay nagre-react o nagkakaroon ng allergic reaction sa pagkain, ibig sabihin nito, yung immune system natin ay nawawala ng regulasyon at nawawala ng tolerance. Hindi niya na nakikilala na yon ay pagkain at kailangan natin ng sustansya. Maaari natin itong ma-modulate yung response ng ating immune system. Pag na-modulate na natin ito, mapapansin mo, yung reaction mo na adverse reaction dun sa pagkain na yon ay maaaring mawala. Except kung talagang merong kang genetic na factor na kung saan hirap talaga ang sistema, ang digestive system ng ating katawan na i-metabolize o i-digest yung pagkain na yan. Katulad ng mga tao na merong lactase deficiency, no? So nagkakaroon sila ng reaction kung sakaling yung gatas ay hindi kumpletong nadadigest at natutunaw ng sistema ng ating katawan. Eto naman, sunod-sunod ha, bakit daw kaya palagi siyang sinisikmura sa umaga? Ang tanong mula naman kay Mila Pioquinto. Mila, pag nakakaramdam ka ng sinisikmura, ibig sabihin nito, yung balot ng ating sikmura ay nasira na. No? Kung kaya't pag umaga, natural na nagpo-produce talaga ng maraming asido ang ating sikmura. In fact, 2 litro ng asido or hydrochloric acid ang pinoproduce ng ating sikmura at mataas ito sa umaga sapagkat inihahanda nito ang ating sikmura para sa lahat ng pagkain kakainin natin. Ngunit kung wala na ang balot ng ating stomach or ng ating sikmura, nakakakos ng pain yung asidong natural na pinoproduce nito kasi nga pumapasok yung asido doon sa singit-singit na bahagi ng ating sikmura kung saan maraming mga nerve endings o mga kable ng kuryente doon kung kaya't nakakaramdam ka ng pain. No? So, pero normal ang pag-produce ng asido ng ating sikmura at pinakamataas ito tuwing umaga. Eto naman din ang tanong ng isa pang kapuso, totoo raw ba, Dok, na ang sakit ng ngipin ay posibleng may kinalaman sa puso? Naku ha, tingnan natin. Ang tanong po nan ay mula naman kay Carding Banaag.
Karding totoo yan. In fact, yan ay alam na rin ng maraming mga dentista na yung kondisyon ng gums at ng ipin, yung gingivitis, or kung meron tayong dental caries, merong mga mikrobyo na na-identify na maaari makaapekto sa ating puso. In fact, tulad ng sabi ko, ang mga dentista, kinoconsider nila pagka merong systemic disease tulad ng sakit sa puso, hypertension, ang isang tao, maaaring ito ay konektado sa ating oral health. Kaya importante na tayo ay magkaroon ng regular dental check-up. Thank you so very much, Doc Oyi, sa pagsagot po ng mga tanong na yan ng ating mga loyal Pinoy MD followers. Keep sending those questions, mga kapuso. At syempre, kada Sabado, talaga hong itatry namin ipasagot yan sa ating mga ekspertong doktor. Samantala, magbabalik pa rin po ang Pinoy MD. Namumula na, namamaga pa, mga tigyawat na namumursaga. Pero paniwala ng iba, ang solusyon daw para sa mga pasaway na tigyawat na ayaw paawat, pang-ahit. Kilala raw ang 23 anyos na si Sarina sa pagiging makinis ang balat. Pero naging magaspang daw ang takbo ng kanyang buhay nang tubuan siya ng mga tigyawat. Pa-facial po ako doon sa may Divisoria. And then after nung treatment po, parang nangamatis yung face ko. Yun po yung term ko kasi parang namaga po siya, tas super red. And then nung parang nagsasubside na po yung redness, doon na po as in nag-start yung tuloy-tuloy na po. Ginawa na raw ni Sarina ang lahat para lang mawala ang mga ito. Sumubok siya ng iba't ibang produktong may halong kemikal at kahit saksakan ng sakit, si Sarina tiis ganda. Ginagawa ko po nun kasi nga po wala akong idea. Ina-alcoholan ko po, like nilalagay ko sa cotton. Parang feeling ko, in that way, parang malilinis ko siya. Mas kung ano-ano po yung trinay ko nun. Kunwari po yung mga home remedy na kikis-kisan mo daw ng lemon, ng calamansi. Yung mga citrus fruits, katulad ng calamansi, kapag nagkaroon ka ng sun exposure, nagkakaroon din siya ng reaction to the sun. So, nagkakaroon ka pa ng dermatitis or contact dermatitis or photodermatitis specifically pag naghalo sila sa sun. So, hindi siya safe na ilagay sa acne. At nang hindi pa rin naalis, hindi na raw siya nakatiis. Ang tigyawat, di niya lang basta tinitiris. Ginagamitan din daw niya ito ng nipper pang-alis. Kunwari may malaki akong pimple, ini-nipper ko po siya. Parang yun yung way ko ng pagpiprick po ng pimple. Parang 3 days lang clear skin ka na agad. So ako naman po, kung 3 days lang ito gagawin ko kahit sobrang sakit, nagdudugo na po yung face. Yung nipper, unang-una kung hindi siya nalinis, mas magkakos siya ng infection. Ang mukha natin, marami yung blood vessels or ugat na nakadiretso doon sa brain, lalo na from dito sa may tip ng nose hanggang dito sa angle ng mouth. So hindi siya proper na ikakat mo din yung sarili mo. Baka mag-invite pa yun ng iba pang bacteria. Maghanap ng kabarkada ba na infection. Dahil sa tigyawat na tumubo, tila itinago na rin ni Sarina ang kanyang muka sa buong mundo. Pre-pandemic pa lang po, nung paglalabas ako ng bahay, nakamask na po ako. Tapos pinagchichismisan po nila ako, tapos tinatanong sa akin, ano yan, ba't ka nakamask? May sakit ka ba? Ganon. And then nung natuto po ako mag-makeup, ganon naman din po. Hindi ako lumalabas ng walang makeup. Tinatakpan ko po talaga kung ano yung kayang takpan. Hanggang sa sinubukan ni Sarina ang nakita niyang paraan daw para mawala ang tigyawat. Ang paggamit ng pang-ahit. Sa bare face ko po na dry, parang pagkatapos ko maghilamos, isi-shave ko po. Then ang nangyayari po is nagdudugo po yung malalaking pimple kasi parang nasusugatan ko po sila. Ayon sa skin health physician na si Dr. Sara de los Reyes, dermaplaning o face shaving ang proseso ng pag-aahit ng ibabaw na bahagi ng kanyang mukha. Yung dermaplaning po ay ang paggamit ng blunt na blade para po mag-exfoliate or maalis po yung mga vellus hair or very fine hair. Ang tawag sa Tagalog po minsan yung balahibong pusa sa mukha. So often ginagamit po siya para mag-slough off or matanggal yung dead skin cells. Yung iba po para ang purpose po nun para mag-increase po yung turnover, para mag-glow ng konti yung balat natin.
parang kinakaskas lang po niya yung pinakataas na layer ng epidermis, kasi marami pong layer ang epidermis. Nandun po yung dead skin cells sa taas. Ayon pa kay Dr. Sara de los Reyes, nakatutulong daw ang dermaplaning sa pag-turnover o pagpapalit ng balat sa ating mukha, lalo na sa mga nagkakaedad na. Habang tumatanda raw kasi ay mas bumabagal na ang pagpapalit ng balat, lalo na sa bahagi ng ating mukha. Ang dermaplaning po or face shaving ay ginagawa, mas magandang gawin ng professionals po. Hindi po kasing even yung level katulad ng lasers at intense pulse light kasi mas... Para kay Sarina, huling barahan na raw niya ang pag-aahit ng kanyang muka para mawala ang kanyang mga tigiyawat. Kaya kahit masakit nung una, literal na kapit sa patalim si Sarina. Trinay ko na po lahat ng harsh, lahat ng home remedy, lahat po na makita kong hacks. Tapos parang last na po yung face shaving. So parang sabi ko, sige, try ko for konting buwan pa. Tinuloy-tuloy ko lang, parang trust the process, ganun po. Isang beses sa isang buwan niya raw ginagawa ang face shaving o ang pag-aahit ng muka. Para daw hindi mahapdi, nilalagyan niya muna ito ng soothing cream bago ahitin. Sa pag-aahit ng kanyang muka, natatanggal ang mga maliliit na buhok at mga dead skin cells ni Sarina. At matapos ang halos isang taon na face shaving, ang dating mukha ni Sarina na puno ng namumulang tigyawat, ngayon ay smooth and glowing skin na. Sobrang boost of confidence po talaga. As in, ngayon kaya ko na pong lumabas kahit walang makeup. Dati nga po, hindi ako lumalabas ng bare face, laging nakamask, or talagang super kapal po ng foundation or concealer. Nakatutulong din daw ang face shading ni Sarina para mawala ang kanyang mga peklat dala ng kanyang mga tigyawat. Sobrang mababaw, pero hindi siya completely mawawala. Kung merong mababaw lang, as long as it's done with other procedures and proper skincare also ng mga lightening cream and other procedures, then makaka-lighten siya. Paalala ni Doc Sara, sa tulad ni Sarina na nag-aahit ng mukha, ugaliin na gumamit ng sunscreen. Pwede kang mag-risk for sunburn. As part of the aftercare ng dermaplaning, apart from moisturizing the face, is sun protection. Actually, sa Pilipinas, dapat talaga meron kang sun protection 365 days of the year kasi tropical country tayo. Maging maingat din daw sa mga gustong mag-face shave sa inyong mga bahay. Pag ikaw ang gagawa sa bahay, number one, kinakailangan na marunong ka. Kasi blade siya, so pwede kang makat, pwede kang masugatan compared to a professional. Next is make sure na pag ikaw ang gagawa, malinis siya at malinis din yung mukha mo dahil pwedeng magkaroon ng portal of infections, and make sure that you do not have sensitive skin. Best gawin ang dermaplaning sa dry skin, walang ibang nakalagay, para mas madali mong shave off or mag-exfoliate yung hair kaysa pag may moisturizer. Pero teka, hindi ba't sabi nila kapag daw inahit ang buhok sa balat, tutubo ito ng mas matigas at mas makapal? Dok, totoo ba? Yun ay isang myth. Dahil ang buhok natin or ang hair, pag tumubo talaga siya, pa-taper off or panipis. Kapag nag-shave ka or nag-ahit ka, pinuputol mo yung pinakamanipis na part. So, nagiging blunt yung end niya. Kaya ang pakiramdam mo, para siyang kumakapal. Pero ang totoo, hindi siya kumakapal. Isa siyang myth. Sa ngayon, isang social media influencer na si Sarina. Binabahagi niya online ang kanyang naging pimple journey. Confident na po akong i-share kung ano po yung nag-work sa akin. Pero lagi ko pa rin pong nilalagyan ng disclaimer na pwedeng nag-work sa akin and hindi mag-work sa inyo. Tsaka hindi po totoo na parang magiging okay yung skin mo in just 3 days, 1 week. Parang process po siya and you have to trust the process and be consistent po sa mga ginagawa. And better po if yung mga gagawin mo is backed up by science or better na magpa-consult po sa dermatologist. Sa naglipa ng mga skin products ngayon, ugaliing maging matala sa panunuri.
Huwag kung ano-ano ang ipinapahid o ginagamit para masigurong ligtas ito at may mukha tayong ihaharap sa ibang tao. Ipinapasok sa butas ng tenga at pagkatapos sisindihan ang kabilang dulo hanggang sa matunaw. Ang resulta, tanggal na raw ang tutuli sa tenga. Nakaka-relax pa? Ear candling ang tawag sa prosesong ito. Gawa raw sa paraffin at beeswax ang kandila na ipinapasok sa tenga. Ang professional massage therapist na si Charlene, sumailalim daw sa training para matuto ng ear candling. At ang isa sa mga una niyang suki, ang 11 taong gulang na anak. Nung una, hindi talaga siya pumapayag kasi natatakot siya. Kasi sabi niya sa akin, Mami, baka yung tenga ko, sabi niya, baka masunog. So, nung nagawa ko na nga sa kanya, sabi niya sa akin, okay yung kanyang pakiramdam, although medyo maingay lang yung sa loob. Minsan na raw dinala ni Charlene ang anak sa doktor dahil sa iniinda nitong sakit sa tenga. Yun pala, may namuo raw na tutuli sa kanyang tenga. Para matanggal ito, sumailalim daw ito sa ear vacuuming o ear microsuction. Yung anak ko kasi, nagkaroon siya ng phobia doon sa ear vacuum. Masakit daw sa tenga niya. Pero unang-una talaga, pricey siya. 2,000 yon. Sabi niya sa akin, sobrang sakit na nga ng tenga niya. Although natanggal naman yung earwax niya sa tenga niya, na medyo malaki nga siya. Kaya lang, ang hindi naging doon is, yung sakit sa tenga niya, dinamdam niya ng almost 1 week. Ayon naman sa ENT specialist na si Dr. Dominador Garduño, isinasagawa ang ear microsuction kung may mga impacted na cerumen. Ito po yung namuong mga tutuli na humaharang na sa ating ear canal. Nagkakaroon umano ng pamumuo ng tutuli dahil sa madalas na paglilinis ng tenga. Natutulak daw kasi nito paloob ang earwax. Posible itong magresulta sa pansamantalang pagkawala ng pandinig o di kaya naman ay pananakit sa loob mismo ng ating tainga. Nang matuto raw si Charlene ng tamang pagsasagawa ng ear candling, agad na itong sinubukan sa anak. Para kasi kay Charlene, mas epektibo ito sa pagtanggal ng tutuli sa tenga. Sabi ko, kung papipiliin kita, ano bang gusto mo? Ibabalik pa kita doon sa ospital o yan na lang? So mas nagustuhan niya. Siguro nga dahil mas magaan siya, and then pangalawa, wala naman siya naramdaman na kahit irritation or anuman. And then natutunaw lang talaga siya. Ang pagkakaiba niya, yung the way na kung paano kinuha yung earwax sa tenga niya, walang sakit. Kumpara mo sa ear vacuum, yung pagtatanggal talaga, masakit yon. Lalo na yung small spoon na panggamit talaga sa tutuli, masakit talaga yon. Compare sa ear candling is parang smooth lang. 2 hanggang 3 beses daw kada linggo isinasagawa ni Charlene ang ear candling sa anak. So, simple lang naman po yung procedure kung paano siya gagawin. Gumagamit siya ng ear candle na nabibili raw online. Inilalagay ito sa piraso ng karton o kaya ay paper plate. Protection po kasi yon sa mukha niya, and then yung mga ashes na lilipad-lipad, hindi mapupunta sa mukha niya. Ipinapasok ang dulo ng ear candle sa butas ng tenga. Sinisindihan naman ang kabilang dulo. Hahayaan lang itong matunaw sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Huwag mo lang talagang susobrahan yung pagsindi mo ng kandila at babantayan mo talaga palagi yun. Para hindi nga talaga masusunog at ma-irritate yung eardrum mo. Ayon kay Charlene, nahihigop umano ng usok na nagmumula sa kandila ang tutuli sa loob ng tenga. Habang nakasindi yung kandila na yan, umiinit yung wax na to, and then tuloy-tuloy yan na parang hinihigop niya yung earwax sa tenga ng bata. Umabot na siya doon sa guhit, paggalina natin. Kapag tunaw na ang kandila, binubuksan ang dulo nito para makita raw kung gaano karaming tutuli ang nakuha. So yan ang lumili. Para sa amin, dahil na-experience namin yan, malaki ang naitulong sa amin. Tulad ko, meron po akong migraine.
naka-experience ako ng 2 beses akong may air candling, mas paano na-lessen yung sakit ng migraine ko. Hindi na ako masyadong sinusumpong yan. Nawawala din yung stress natin sa katawan natin. And then, minsan, alam mo yung nagkakaroon ka ng mga fine lines, ganyan. Nawawala din siya sa tulong din niya. Pero ingat-ingat ha! Ayon kasi sa ENT specialist na si Dr. Garduño, posibleng hindi ligtas ang ear candling dahil malapit sa mukha ang apoy na mula sa kandila. Open flame, anytime na merong apoy sa tabi ng ulo mo, I don't think magugustuhan mo yun, Or siguro na-at ease na lang yung patient na merong ganun, Pero delikado talaga, lalo na in a closed room, kunyari sa kwarto or an area na merong mga spray na flammable, Miski yung damit mo pwedeng lumiyap, yung buhok mo pwedeng lumiyap. Delikado siya talaga. Maaari rin daw na magkaroon ng infeksyon sa tenga kung hindi sterilized o malinis ang kahit na anong ipinapasok sa tenga. These things are stored, nilalagay yan, tinatambak yan somewhere, hindi natin alam. It's not regulated Unlike yung ipapasok sa loob ng tenga mo. Yung mga ginagamit namin, anything we put inside dun sa tenga, lahat yan sterile or silyado, talagang wala talagang infection. Yung mga ganyan, hindi mo alam saan ang galing. Kaya para kay Sherlyn, kahit dumaan daw siya sa training, hindi raw siya basta-bastang tumatanggap ng kliyente na gustong magpa-ear candling. Mas mainam pa rin daw na kumonsulta muna sa mga doktor ng bayan. So since part nga siya nung sa ENT, much better kami, ina-advise namin na punta muna sila doon para malaman kung ano ba talaga yung problema niya. Kung earwax ba talaga yon or may something doon or kung ano, kasi baka mamaya pumunta ka lang sa akin, nagpa-air candling ka, tapos naging worst pala yung sitwasyon. Ayon naman sa eksperto, 1 beses kada buwan lang dapat nililinisan ang tenga. Yung tenga natin, it cleans itself. So, hindi talaga advisable na lilinisin mo yan. Yung earwax, it serves a purpose. Moisturizer siya dun sa tenga, natural moisturizer. It's also antibacterial. Ngayon, pag tinanggal mo yan ang tinanggal, what will happen to your ear is magdadry siya. Huwag din daw gagamit ng cotton buds lalo na kung ipapasok ito sa loob ng ear canal. Sapat na raw ang paggamit ng tuwalya para punasan ang labas ng tenga. If at all you're going to clean your ears with yung ganyan, yung sa bungad, once a month, that's it. Ang pinaka-regular na cleaning mo should be pagkaligo mo, towel, yun lang. Towel outside, that's it. Maliit mang tingnan, malaking bahagi naman ang ginagampanan ng ating tenga sa ating katawan. Kaya huwag magbingi-bingihan, siguraduhing ligtas. Tradisyonal o modernong paraan man, at payo ng eksperto lang dapat ang ating pakinggan. Mga Marites, alam nyo na ba ang latest? Ang dati raw na magkahiwalay, ngayon magkasama na. Mapapatalon ka raw sa healthy ng kanilang pagsasama. Dahil ang dance exercise at pagtalon sa trampoline, ngayon daw ay in na in. Isa sa mga bigay na bigay kasabay ang iba pang mga nanay, ang 60 years old na si Nanay Lorelay. 9 na taon na raw siyang humahataw ng halos araw-araw. Pati raw ang kanyang 85 years old na nanay, idinamay na niya sa pagsayaw. Na-inspire ako sa mama ko tsaka sa tita ko. Kasi nagkasakit ang mama ko, pumunta sila rito. So, nanood kami. Sabi ko, ay ma, sige, exercise tayo. Sabi kong ganon. Tapos, di nanonood kami. Tapos, yan. Sabi ko, left daw, right daw. Sumusunod silang dalawa. Dahil nahumaling sa pagsasayaw, inayan na rin daw niya pati ang kanyang mga kumare. Todo hataw hanggang sa kalye.
ehersisyo ang pangbawi ni Lola Lorelai mula sa trabaho niyang buong araw na nakaupo. Dati nagkasakit ako nung nagko-call center na ako. May time na nagkaroon ako ng yung monthly period ko pero hindi na siya tumitigil. Sabi ng doktor na tumingin sa akin, yun daw yung isa sa mga sakit talaga ng mga nasa call center. Paano kaya ayoko pang mamatay? Dahil nga raw sa kanyang pagpupursige sa pagsayaw, si Nanay Lorelai ngayon, dance instructor na. Para nga mas i-level up pa ang dance exercise, ang kanyang sayaw sinabayan niya ng paglundag. Kaya ang dance exercise, sinamahan pa ng bounce exercise gamit ang trampoline, Nung first time na sampa ko ng trampoline, takot ako kasi sabi ko, naku, matanda na ako, kakayanin ko ba? Pero sabi ng mga kapwa instructor ko, hindi kaya mo yan. Ilang beses akong nalaglag. Kasi nga, syempre, bago ka palang, akala mo, ganun kadali yun. Meron palang move na pwede kang mag-improvise, na aakma doon sa edad mo. Yung bounce, ito yung mini trampoline workout na nag-originate sa UK. And then dito sa Philippines, dumating siya last year lang. Full body workout siya, pero mas more on core, mas more on sa abs na go-work. Kasi habang nagja-jump ka, meron siyang force gravity na nagko-contract yung abs, yung core natin. Low-impact exercise daw ito, kaya pwedeng-pwede daw sa ating mga elderly. Pag sinabing low-impact na workout, it means it's gentle on the joints. Particularly sa mga healthy aging natin, na mga momshies, it's very important that they don't put too much pressure on their joints para hindi nahihirapan when it comes to movement. And syempre, the lesser you put pressure but they still keep on moving, it will help benefit them in the long run. Pero paalala ng ating fitness expert, mahalaga raw na trained ang mga nagtuturo ng bounce exercise. Bago ka magturo ng bounce, syempre importante umattend ka ng proper training. Kasi hindi ka pwedeng magturo basta-basta ng bounce kung wala kang proper training. Unang-una, syempre yung safety, yung mga basic steps for bounce. Dahil whole body workout ang dance exercise at ang pagtalon sa trampoline, buong bahagi ng katawan nagbebenepisyo po sa dalawang ehersisyo na ito. From head to toe, ika nga, di ba? At mainam daw ito sa ating puso rin, sa ating paggalaw, pati na rin sa ating emotional health. Dancing exercise or dancercise, napakagandang cardiovascular activity siya. Nakakatulong siya for strong bones, better blood flow. It also helps develop a good heart, yan. So, yung heart health natin nag-i-improve din. Agree naman ang fitness expert na si Coach Ann Anyag na nakatutulong ang mga exercise sa ating mental health. Aside from the physical activity, fitness benefits, emotional, social, will also be very helpful. Sa emotional na lang, it will allow you to refocus on a lot of things. Diba? Kumbaga meron kang other ways, may mga other things ka na pagkakabisihan. So, malaking tulong yon. Kaya naman dito sa Dasmariñas, Cavite, regular daw ang kanilang dance exercise. Sa exercise/sayawan for everyone, bida ang matatanda, pati na ang mga kabataan. Hataw rito, hataw ron. Talon dito, talon doon. Siyempre, para maging beauty. Medyo magiging young ulit kasi laging pagod sa bahay. Ang nanay lagi na lang asikaso ng mga bata, ang lola naging asikaso ng apo. Kaya pa-time naman na bigyan ng kasayahan ng habang tumatanda. Pag nagbabounce ako, parang malakas yung resistensya ko at saka talagang hindi ako napapagod. Maganda sa katawan yung pagbabounce kasi nakaka-relax. Nakakapagod siya pero nawawala pag naipahinga mo ng kaunti. Sa bawat hataw ng mga nanay, ang kanilang hakbang patungo sa malusog na pamumuhay. Diabetic po ako pero nag-maintenance din po ako.
Pero nagkaroon din po ako ng plantar fasciitis sa aking paa. Hindi nagkaroon ng pain sa paa ko dahil doon sa bounce na yun. So, kahit meron kayong plantar fasciitis, pwede po kayong mag-bounce. Dati po ako nagme-maintenance. Ang 2 maintenance ko ngayon, 1 na lang. Simula po nang nagsusumba, nagba-bounce. Medyo okay na yung katawan. Ang payo ni Nanay Lorelai sa mga naisububok ng Dance Plus trampoline exercise, Tiyaga. Kasi minsan, kapag nakita mo yung isang exercise format, ay hindi ako pwede dyan, yung mga ganon, sasabihin mo, ay hindi ko kaya yan. Hindi mo naman malalaman kung kaya mo o hindi kapag hindi mo sinubukan. Naging naging instructor na ako, parang gumaan yung pagkikerry mo sa sarili mo. let's not jump into conclusion na kapag matanda ay mahina na ang katawan. Dahil minsan, ang kailangan lang ng ating katawan, kaunting paggalaw tulad ng pagtalon at pagsayaw para kahit may edad na, ang ating kalusugan nakaka-wow! Sa pilay o anumang aray ng mga paslit, ang ilan sa paghagod at paglagatok ng buto raw ang kapit? Ligtas nga ba ito maging sa mga chikiting? Pagdating sa simpleng kubo, pananakit ng katawan, at pilay, takbuhan daw ng mga inay at itay ang manghihilot na si Milagrosa. Tila milagroso rin daw kasi ang pagdampi ng mga kamay niya tuwing siya ay manghihilot. Pero wala raw hokus-pokus o mahikayan. Natutuhan lang din daw ni Milagrosa ang panghihilot mula pa sa kanyang lolo at lola. Naghihilot na po sila hanggang sa nakikita ko yung nanay at tatay ko po. Naghihilot din hanggang sa nakuha ko yung technique. Eventually, nakapag-training po ako ng hilot, mas lalo na nagdagan yung kaalaman ko doon sa paghihilot. Pero ang panghihilot hindi lamang daw para sa mga matatanda. Hinihilot din daw ni Milagrosa ang mga bata. Gaya ng 6 na taong anak ni Rose na suki na raw ng hilot. Madalas daw kasi itong inuubo at sinisipuan. Kaya si Milagrosa to the rescue. Sa kanya raw panghihilot, may sinusunod siyang proseso. Ini-scan o pinapakiramdaman muna ni Milagrosa ang katawan ng bata. Malalaman daw rito kung saang bahagi ng katawan ang kailangang hilutin. Titingnan namin kung saan yung mainit at malamig. Doon namin pinagbabasihan kung ano yung problema ng isang katawan ng isang tao. Malamig, ibig sabihin, nandito po yung pilay. Makikita naman po, kasi may mga bukol-bukol po ng konti. So yung pilay niya, ayan. Lalagyan ko ng oil. Tapos, papahid ko po sa bata. Gumagamit din ng langis para mas maging madulas ang bawat hagod. Ang bawat hagod, mas magaan at mas marahan daw sa mga bata. Mas gentle naman talaga kasi hindi naman kasing lakas nung matatanda yung pressure sa mga bata. Hanggang 30 minuto ang itinatagal ng paghihilot sa bata. Pero paalala ni Milagrosa, bawal maligo at matuyuan ng pawis ang bata. Hilot at masahe lang din daw ang naging solusyon sa masakit na likod ng 11 taong gulang na si Shan. Hirap daw siyang maglakad dahil dito. Pero nang hindi madala sa hagod, nagpasya na ang pamilya na ipatingin ang bata sa chiropractor. Usually, mami niya taga-massage. Laging ko complain ng pain yan. My wife is also a trained physical therapist, but that's not enough. Hindi sapat yun. I guess it's not the answer kasi bumabalik siya. Check his heels. Ayon sa chiropractor na si Doc Mike, kung gulugod o spine naman daw ang problema, makatutulong daw ang chiropractic dyan. Sa bawat lagutok ng buto, ginhawa raw ang resulta. Take a breath and out. Pwedeng-pwede rin daw ito sa bata. Ready, lift, and down. Okay. We accept children because they respond very fast to chiropractic care. Their conditions are not very chronic. We can only accept them as a patient if they have a spinal misalignment, and we see the correlation between their symptoms and the spine level that's affected with that part of the body. Bend your knees together, up, 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 up. See?
Both knees are coming up equal. And here, a little bit. Set up. Mahigit 6 na buwan ng pabalik-balik si Shan sa chiropractor. Checking it out. This is kind of like Isa-isang sinuri ang mga bahagi ng katawan ni Shan na kailangan ng adjustment. Take a breath and out. Now I could play very much better because now I could look forward, because before when I looked forward, my body would automatically tell me to look down. Huwag daw mag-alala dahil ayon sa eksperto, hindi raw masakit ang chiropractic para sa mga bata. At ang mga lumalagatok na tunog. Hangin lang daw mula sa pagitan ng mga joints. Hindi rin daw laging may lumalagatok kapag may ina-adjust. So when children come to see us, their spines have not developed chronic misalignments. It takes very little effort for us to do an adjustment, and it may or may not pop. Mga kapuso, ayon po sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC, maituturing na complementary and alternative medicine ang chiropractic treatment at hilot. Ang hilot po ay sinaunang paraan ng panggagamot na gumagamit ng manipulation at massage technique para po sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Samantala, sa chiropractic naman, madalas na spine ang minamanipulate o ina-adjust para sa pagtama po ng mga misalignment naman sa ating buto at suportahan din ang natural na pamamaraan ng paggaling ng katawan. Age doesn't matter daw dahil kahit 2 taong gulang na bata, pwedeng-pwede raw sa chiropractic treatment. 2 beses na raw ipinatingin ni Mommy Jasmine si Chantal sa doktor dahil sa bukol sa likod ng braso. Pina-check up namin siya sa may ortho. Tapos sabi wala naman daw makita. Yung sa bukol na sinasabi namin, wala naman daw po. Kinuha siya ng dugo, wala din. Kaya nagpa siya raw si Mommy Jasmine na dalhin ang anak sa isang chiropractic clinic sa Parañaque City. Hindi pa siya nagpa-therapy. Yung lakad niya parang siyang lasing na matutumba. Tapos yung ubo niya laging meron na lang kada weekly ata yun. Dahil 2 taong gulang pa lang, si Mommy Jasmine todo alalay sa anak. Sanay na raw itong magpa-chiro kaya si Baby Chantal, no cry. Now the reason why we take little children to be adjusted like this on their mother or father is because it gives comfortability to them so they don't cry. Hinihila rin ang mga bahagi ng katawan ni Chantal kung saan mayroong adjustment. Very good. Pero kalma, hindi raw ito sing lakas gaya ng sa matatanda. With the little ones, you don't have to exert this much pressure on their spine. 5 hanggang 10 minuto lamang ang itinatagal ng chiropractic treatment ng mga bata. Very good. Relax. Ayon kay Doc Ben, nakatutulong daw ang chiropractic sa mga bata para palakasin ang kanilang immune system. Against coughs, colds, and flus. So once the child becomes used to the chiropractic adjustments, it will slowly enhance and strengthen their immune system. Likas na may benepisyo raw mula sa mga alternatibong paraan ng panggagamot gaya ng chiropractic at hilot. Pero paalala ng orthopedic surgeon na si Dr. Rosalyn Flores, nagre-recognize naman tayo na may mga may mga benefits from hilot, from mga alternative na treatments. However, kapag kunyari may history ng injury, kunyari nahulog yung bata, nadapa, may dinadaing na bahagi ng katawan, baka mas maigi na ma-diagnose ng proper sa pamamagitan ng pagkuha ng x-rays, ma-examine. Hindi may iwasang mag-alala, lalo na kung ang mga chikiting ay may iniinda. Tradisyonal o modernong panggagamot man ang pinaniniwalaan, dapat laging sa eksperto lang kumonsulta para walang sisihan. Samantala, nakaisang oras na po na naman tayo mga kapuso at syempre magkikita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado, 6 to 7 a.m. Ako po si Connie Season na nagpapaalalang iisa lamang ho ating katawan kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oyi, ang inyong internist at wellness expert. At tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.